So, samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa ikalawang Tesalonika, kabanatang 1, ang talata po ay 3 at 4. Second Thessalonians chapter 1, verses 3 to 4. At pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong hapon, a church full of graces. A church full of graces. So, babasahin ko po itong mga talata na ito sa Filipino Standard Version. Verse 3, mga kapatid, dapat na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya at lalong nagiging maalab ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga pagtitiis na dinaranas ninyo. Ito po ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa ito ng Panginoon sa ating pong panahon ng pagbubulay-bulay. Sabi ng iba, wala namang perfect church. No? Totoo naman. No? Nag-agree naman tayo na wala pong church na perfect. Wala pong church na umiiral sa ibabaw ng mundo na walang kapintasan. Pero, kailangan ba natin makatagpo ng isang perfect church para ating tularan? Hindi naman po kinakailangan na ang isang iglesia ay maging perfect bago siya maging mabuting halimbawa sa ibang mga iglesia. Ang iglesia po sa Thessalonica ay hindi po isang perfect church. Pero, si Apostol Pablo po, sa sulat na ito, malinaw na ipinagmamalaki ang iglesia na ito at sinasabi na ang iglesyang ito ay isang magandang huwaran para sa ibang mga iglesia. Ang totoo niyan, bukod sa hindi perpekto ang church na ito, marami din siyang problema. No? Marami din siyang kinasangkutan ng mga controversy. At ang isa po sa mga controversy na nakilala o nalaman natin na involved ang iglesia sa Thessalonica ay ang patungkol sa doktrina ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pag inaral niyo po yung 1 Thessalonians, doon ay ina-address ni Apostle Paul ang isang issue tungkol sa second coming ng ating Panginoon na tila baga may mga false teachers na kinakalculate kung kailan darating eksakto ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ipinangako ng Panginoon na magbabalik siya. No? So, doon sa 1 Thessalonians, ang issue doon na in-address ni Apostle Paul ay doon sa tinatawag na overreaction tungkol sa second coming ng Panginoon, na parang gusto nila na matiyak kung kailan yung araw, kung kailan muling magbabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa atin ni Apostle Paul doon na walang sino man na nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang totoong iglesia ng Panginoon na binubuo ng mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nangangailangan na malaman kung kailan yung eksaktong araw, oras, kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga, ang isang totoong iglesia at ang isang totoong mananampalataya, handa siya sa pagdating na muli ng ating Panginoong Jesucristo. By the time of the second epistle, ito pong binibigyan natin ng pansin ngayon, yung pong overreaction patungkol sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay na-develop into a more serious problem. So, doon sa 1 Thessalonians, kinakalculate kung kailan darating ang Panginoon. Dito naman sa 2 Thessalonians, ang controversy naman, sinasabi ng iba, dumating na ang Panginoon. Di ba? Doon sa 1 Thessalonians, darating pa lang. Doon sa 2 Thessalonians, dumating na daw ang ating Panginoong Jesucristo. That's another false teaching. No? Dahil malinaw naman sa turo ng ating Panginoon at ng kanyang mga apostol na pag dumating siya, hindi lihim. No? Alam ng buong mundo na ang Panginoon ay muling
dumating. Pag binasa niyo po yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, sinabi po sa atin ni Apostle Paul na ito pong iglesia sa Thessalonica, bagamat siya ay isang imperfect church at maraming mga nakasangkutan na controversy, na theological controversies, sabi ni Apostle Paul doon, this church is an example church. Isang iglesia na halimbawa para sa ibang iglesia. So, hindi pala kailangan na ang isang church ay perfect church. O yung isang church na, alam mo ba, yung wala kang maipipintas para tularan ng iba. Not necessarily. Ipinakita sa atin dito ni Apostle Paul na kahit ang isang church katulad ng Thessalonica, church sa Thessalonica, ay pwedeng maging halimbawa. Ginamit niya doon na salita sa 1 Thessalonians 1:7 na example, carries with it the idea of a mark left by a blow. Parang gumamit ka ng isang maso, hinampas mo ang isang surface, dahil sa lakas ng paghampas mo at sa bigat ng maso, nag-iwan ng marka. Yun yung ibig sabihin ng salitang ginamit ni Pablo doon sa salitang halimbawa or example. In other words, this church left some evidences that has become very reliable precedent for other churches to follow. Ibig sabihin, nag-iwan sila ng mga marka na halata at nakikita ng ibang mga iglesia, kumbaga hindi maikakaila, na mga markang iniwanan ng iglesia sa Thessalonica na nararapat tularan. Yun yung ibig sabihin ni Apostle Paul doon. So in other words, the Thessalonian church has left us an example of what it means to become a true church. Kung paano maging tunay na iglesia at kung paano maging iglesia na dapat tularan ng iba. Pagpanalangin natin para sa ating iglesia. Hindi po tayo malaking iglesia. Hindi po tayo binubuo ng mga sikat na tao. Tayo po ay matatagpuan sa, I think, pangalawang pinakamataas na bahagi ng San Pedro. Parang unknown sa maraming tao. Pero ibig bang sabihin nun ay hindi na tayo pwedeng maging halimbawa para sa iba? Not necessarily. Katulad ng iglesia sa Thessalonica, pwede tayo mag-iwan ng mga marka, na pwedeng makita ng ibang mga iglesia at tularan, at gawing halimbawa. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayong hapon sa ganitong pamamaraan. A true church that loves her Lord should excel in Christian graces that others would want to follow. Ang isang iglesia ng Panginoon na tunay at nagmamahal sa kanyang Panginoon ay dapat na nagpapakita ng mga mahuhusay na mga pag-uugali na pang-Kristiyano na pag nakita ng iba ay kanilang nanaising tularan. A true church, according to the Apostle Paul in these short verses, should be an example of a growing faith. So yun yung una nating titingnan. An increasing love. And then thirdly, an enduring hope. Okay? A growing faith, an increasing love, and an enduring hope. So tingnan po natin yung una, a growing faith. So isang totoong iglesia pala, dapat ay mayroong pananampalatayang lumalago. This is interesting to note na para kay Apostol Pablo, ang pamantayan ng isang totoong iglesia ay hindi yung kanyang laki. Ang totoo nga, hindi natin alam kung ilan ang bilang ng mga miyembro ng iglesia sa Thessalonica. Pag binasa mo yung mga New Testament letters tungkol sa mga churches, meron ba kayong mapapansin na binigyan ng eksaktong bilang kung ilan ang miyembro ng mga church? Sinabi ba sa atin sa mga letters ni Apostle Paul na ang iglesyang ito ay isang mega church o ang iglesyang ito ay isang simple at maliit na church? Wala kang makikitang ganon. Why? Because it's not important.
Hindi mahalaga kung ang iglesia ay maraming member. Hindi rin mahalaga kung ang iglesia ay mayroong impressive church building. Pag binasa mo yung mga letters ni Apostle Paul, no? Madalas nga makikita mo, ito'y para sa iglesia na nagtitipon sa bahay ng ganitong kapatid. Nagtitipon house church, no? Ibig sabihin, wala silang church building, no? Nagtitipon lang yung iglesia sa mga bahay-bahay ng mga miyembro ng kanilang iglesia. Because church building is not really that important. Hindi rin sa kanilang excellent music or hindi rin tungkol sa mahuhusay nilang mga tagapangaral o pastor. Pag binasa mo yung mga ibang letters ni Apostle Paul, hindi nga binabanggit kung sino yung elder ng kanilang church eh. Diba? But, ito ang mahalaga. Pag binabanggit ni Apostle Paul ang mga iglesia, especially yung mga iglesia na malapit sa kanyang puso, laging merong ebidensya ng mga graces o biyaya na dinadala o bunga ng kanilang pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. So, a true church should have the evidence of Christian graces. So, yun po yung mahalaga para sa atin at sa ating consideration sa kung ano ang iglesia. The Thessalonian church is a model church in this regard. Nakilala sila dahil sa kanilang halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, binanggit doon, sila ay halimbawa sa lahat ng mananampalataya sa buong Macedonia at sa buong Akaya. At si Apostol Pablo, doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, pinagmamalaki ang iglesyang ito sa ibang mga iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Una at higit sa lahat, dahil sa kanilang gawa ng pananampalataya. Hindi lang yon, dahil sa kanilang pagpapagal sa pag-ibig at dahil sa kanilang pag-asang matibay. Mababasa mo yun sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. At dito sa ating text, binalikan ni Apostle Paul yon, hindi lang para i-enumerate, kundi para i-describe ang mga karakteristik ng Christian graces na ito. So not only individual Christians are expected na magkaroon ng ganitong klase ng Christian graces, kasi ang totoo niyan, itong mga Christian graces na inisa-isa ni Apostle Paul dito, ang perfect example ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, ang perfect example ng growing faith. Ang Panginoong Hesukristo, ang perfect example ng increasing love. At ang Panginoong Hesukristo, ang perfect example ng enduring hope. Therefore, kung ang isang tao ay mananampalataya at alagad ng Panginoong Hesukristo, dapat nakikita rin sa kanya ang mga katangian na ito. And therefore, kung ang iglesia ay binubuo ng mga totoong mananampalataya na sumusunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, dapat yung iglesia na yon makakakitaan mo din ng mga Christian graces na ito. But no church will be able to do this without the members following the examples of the Lord Jesus Christ. And this is the reason why napakahalaga para sa isang local church na binubuo lamang ng mga tunay na mananampalataya. Kaya tayo bilang mga Reformed Baptist, we believe doon sa tinatawag na regenerative or tinatawag na born-again membership. No? So, ibig sabihin, ang mga member dapat ng iglesia ay mga tunay na born-again. Tunay na mga mananampalataya. Because kung ano yung katangian ng iglesia, dapat matitrace back mo doon sa katangian ng mga members nito. Diba? Kung ano yung member mo, dapat ganun din ang church mo. Kung ano yung church mo, sa pangkalahatang perspective, dapat pag sinuri mo, makikita mo na ganun din ang kanyang mga miyembro. Tayo po ay mga pinili ng Diyos at tayo tumanggap ng ebanghelyo na may kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why fundamental
And basic itong requirement na ito na dapat ang isang local church ay binubuo lamang ng mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. And that gives us the reason for the very first characteristic na nakita natin sa Thessalonian Church. And what is that? Kung isang iglesia ay dapat binubuo ng mga totoong mananampalataya, dapat ang iglesia na yon ay mayroong totoong pananampalatayang nagliligtas. So the first characteristic of the example church, like the Thessalonian Church, is their genuine saving faith. No? So dapat, ang pananampalataya niya para lumago ay isang totoong pananampalataya. It must be a genuine saving faith. No wonder, every time na si Apostol Pablo, binabanggit niya yung mga Christian graces. Lagi nauuna dun sa listahan ang pananampalataya. Laging una yun. Diba? Ito yung kanyang triad of graces. At lagi nasa una, faith. Faith o pananampalataya. Wala pong grupo ng mga tao ang pwedeng umangkin na sila ay iglesia ng Diyos kung wala silang pananampalataya. Pwede ang isang grupo, ang nila na sila ay isang grupo, pero it doesn't mean na sila ay isang grupo dahil meron silang totoong pananampalataya. Pwede silang maging Rotary group, no? Pwede silang maging cycling group, pwede silang maging mountaineering group, and so on and so forth. But it doesn't mean that they are, or these are groups of people composed of those who have true faith. Ang isang iglesia, hindi pwedeng umangkin na siya'y totoong iglesia kung hindi siya binubuo ng mga miyembro na may totoong pananampalataya. So that's the first qualification. Para ang isang pananampalataya ay lumago, dapat ang pananampalataya na meron ng iglesia na yon, mula sa mga miyembro nito, ay totoong pananampalatayang nagliligtas. And actually, this is the reason why ang iglesia ay iba kumpara sa ibang social group. Sapagkat ang iglesia ay binubuo ng mga individual na tinubos ni Kristo. Mag-isip kayo ng mga social group. Mag-isip kayo ng mga group sa mundo na ito. Politics, sa school, sa palengke, barangay. Hindi po lahat ng group pwedeng mag-claim na sila po ay church. Sapagkat sila lamang po ng mga grupo na binubuo ng mga totoong tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ang pwedeng umangkin na sila'y church, na sila'y totoong church. So doon po yung unang-una, mahalaga. Para isang pananampalataya lumago, dapat ang pananampalataya na yon ay totoong pananampalatayang nagliligtas. Otherwise, we cannot expect a faith to grow if that faith is dead. But not only that, another thing that deserves our attention mula sa halimbawa ng Thessalonian Church ay hindi lang po yung ebidensya ng kanilang pananampalataya ay totoo at ito yung pananampalatayang nagliligtas, but also dapat ang kanilang pananampalataya dahil ito'y totoo at dahil ito ay nagliligtas, dapat lumalago. So faith must not only be genuine, but faith must grow. Ang ginamit po ni Apostle Paul dito does not only tell us that their faith has grown beyond measure, but it also carries the idea that their faith has grown beyond what could be expected. So yung pong pananampalataya nila ay lumago dun sa level na hindi inaasahan ng mga taong nagmamasid sa kanila. Now, this will make sense kung i-consider natin yung situation ng Thessalonian Church. Pag binasa mo yung verse 4, sinabi po sa atin doon na dahil sa kanilang totoong pananampalataya bilang isang iglesia, ano yung naranasan nila?
Sabi sa verse 4. Dahil sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, dumana sila ng napakaraming kahirapan at pag-uusig mula sa mga kaaway ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So in other words, dahil ang kanilang pananampalataya ay totoo, dumana sila ng maraming sufferings. Yun pala ang isa sa mga bagay na dapat nating bantayan sa isang church. Diba? Kasi ang isang church pwedeng maging komportable, isang church pwedeng maging, alam mo yun, nasanay na lang sa kanyang comfort zone. Na hindi siya nakakaranas ng suffering. Na hindi siya nakakaranas ng persecution. Na hindi siya nakakaranas ng affliction. Ikabaligtaran nyo na example ng Thessalonian Church. No? Dahil, sinasabi ni Apostle Paul, kaya napapatunayan ang pananampalataya ng Thessalonica ay totoo at lumalago dahil ang nagiging epekto sa kanila ng kanilang pananampalatayang totoo at lumalago, inuusig sila at sila'y pinahihirapan. Sa panahon natin yan, ayaw nga nating nahihirapan. Iniiwasan nga nating nahihirapan. Iniiwasan nga natin magdusa. Pero sinasabi sa atin dito, tinuturo sa atin ni Apostle Paul dito, kung ang ating palang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya, may totoong pananampalataya at pananampalatayang lumalago, dapat pala yung iglesia na yon na meron ding totoong pananampalataya at lumalagong pananampalataya, dapat mag-expect siya na siya uusigin dahil sa kanyang pananampalataya at pahihirapan dahil dito. Nakakatuwa ang example ng Thessalonian Church. Alam mo kung bakit? Sa kabila ng kanilang pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, alam mo kung ano naging epekto sa kanila? Lalo silang lumago. Hindi po sinabi dito na lalong dumami yung bilang nila. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, bagamat sila inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, sila pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, yung kanilang pananampalataya tumibay, yung kanilang pananampalataya lumago. Kaya po yung sufferings did not suppress their faith but actually caused their faith to grow even more. Hindi nila iniwasan yung suffering. Kusang dumating yung suffering. Alam mo yun, dahil yung pananampalataya mo ay totoo, at lumalago, lumalabas yun ng natural. So probably, marami sa mga member nito ay, siguro mga iba, tindera sa palengke, yung iba siguro ay involved sa barangay nila, yung iba siguro ay naglilingkod. At dahil yung kanilang pananampalataya ay totoo, at dahil yung pananampalataya nila lumalago, at dahil yung pananampalataya nila ay salungat sa sistema ng mundong ito, inuusig sila. Inaapi sila. Pinahihirapan sila. Pero tinan nyo, kahit ganun ang nangyayari, lumalago ang kanilang pananampalataya. Minsan hinahayaan ng Panginoon yun na dumanas tayo ng persecution at suffering para yung pananampalataya natin uminit. Para yung pananampalataya natin ma-activate. Para yung pananampalataya natin lumago. Marami po kasi sa churches ngayon, iniiwasan yung persecution, iniiwasan yung sufferings. Ayaw nila yon. Pero yung pala ang design ng Panginoon, part yun Para yung ating pananampalataya, hindi lang siya mapatunayang totoo, kundi yung pananampalataya natin ay lumago. The words of our Lord was correct dun sa Matthew chapter 13 verse 20 to 21. Nagde-describe ng pananampalatayang huwad. Ano daw po sabi doon? Nung dumating yung bagyo at malalakas na hangin, yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan ay nawasak. Pero yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato ay nanatiling matibay. So genuine faith does not only remain, but it grows, and it grows abundantly despite the condition of the Christian or the church. In fact, yun nga magre-reveal ng totoong characteristic ng iyong faith.
Kung pinipersecute ka dahil Christian ka, halimbawa sa work mo, no? Pinipersecute ka kasi Christian ka, alam mo yun, yung ina-isolate ka nila sa kanila kasi Christian ka, no? O kaya naman pinipintasan ka dahil Christian ka, magpasalamat tayo sa Panginoon. Okay. Kapag hindi lang napapatunayan na yung pananampalataya natin ay totoo, kundi pwedeng gamitin ng Panginoon yung para yung pananampalataya natin, tumibay, lumago, magbunga. Sufferings will not destroy genuine faith. It will actually cause it to grow even more. Ganyan ang nangyayari sa iglesia sa Thessalonica. Sana yung pananampalataya natin, hindi lang mapatunay ang totoo, kundi lumago. At yun ay lumalago sa gitna ng persecution at saka ng affliction. Pangalawa, hindi lang merong katangian ng growing faith, kundi meron pong katangian ng increasing love. Pagkatapos ng faith, love. It is not only growing faith that proves na ang isang iglesia ay totoo, dinagdagan ni Apostol Pablo ng isa pang grace para mapatunayan na ang isang iglesia ay totoo. Ano yun? The evidence of love. The evidence of love. Okay? So dapat, ang isang iglesia ay may patunay na marunong siyang magmahal. Notice that every time the genuine faith is mentioned by the Apostle Paul, laging kasunod, pag-ibig. Hindi pwedeng mawala ang pag-ibig pag mayroong totoong pananampalataya. Pag mayroong totoong pananampalataya, lagi ang susunod na karugtong o bunga nito, pag-ibig. Babasa po ko sa inyo ng ilang mga talata para patunayan yan. Galatians chapter 5 verse 6. Ganito nakasulat, sapagkat kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang pagiging tuli o di tuli, kundi ang pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang mahalaga, hindi yung panlabas na mga patunay o mga senyales kung ay miyembro ng covenant community. Ang sabi ni Apostle Paul, ang mahalaga, mayroong pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pananampalataya pala, pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Another verse, Ephesians chapter 1, verse 15 to 16a. Ang sabi ni Apostle Paul, dahil dito, nang mabalitaan ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko para sa inyo. So pag binanggit ni Apostle Paul yung pananampalataya, asahan mo susunod yung pag-ibig. Isa pa, Ephesians chapter 6 verse 23. Pagkalooban nawa ng kapayapaan ng mga kapatid at ng pag-ibig na may pananampalatayang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Bakit ganon? Di ba? Itong mga talata na ito, pag binanggit yung pananampalataya, susunod agad yung pag-ibig. Pag binanggit yung pag-ibig, karugtong lagi ang pananampalataya. Tatanong mo kung estudyante ka ng salita ng Diyos, bakit kaya ganon? Ang simpleng sagot, it is because genuine faith will be worthless if it does not result to love. Yung totoong pananampalataya na inaangkin ng isang tao, walang saysayan, kung yung pananampalataya na yan ay hindi nagbubunga ng pag-ibig. 1 Corinthians 13:2. Diba? Baliwala ang lahat ng kaloob. Baliwala ang lahat ng bagay na pinagmamalaki mo spiritually. Hindi ka naman marunong umibig. So what is even more interesting is what our Lord Jesus told His disciples. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Bakit mahalaga ang pag-ibig? Ang sabi sa John chapter 13 verse 34 to 35, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Wala pong nagiging alagad ang Panginoon na hindi binigyan ng kakayahang manampalataya sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon, malalaman nila na ikaw ay alagad ko o malalaman nila na ikaw ay binigyan ko ng kakayahang manampalataya sa akin at magtiwala ng iyong buhay sa akin kung ikaw ay marunong umibig sa iyong kapwa mananampalataya.
In other words, the proof of our being true Christian is measured not only with what we confess with our mouth, but also with how we treat each other. Diba? So, napapatunayan daw po na totoong Christian ng isang taong nagpo-profess na Christian siya. Hindi lang dahil tama yung kanyang pananampalataya. Kasi alam niyo yung totoo, maraming papasa kung interviewin mo siya patungkol sa kung ano yung alam niya at pinananampalatayanan niya. Pero sabi ni Apostle Paul dito, matututunan daw nating malaman kung ang isang pananampalataya ay totoo at lumalago kung ang pananampalataya na yon ay nagbubunga ng pag-ibig. Nagbubunga ng pag-ibig. Nagbubunga ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Ano ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa? Ano ibig sabihin ng pag-ibig sa isang Kristiyano? Maganda yung sinabi ni Clement of Alexandria. Tinagalog ko na lamang po para mas madali nating maintindihan. Sabi ni Clement of Alexandria na nagde-describe ng isang Christian, sabi niya, pinagdadamutan niya ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig upang matiyak niyang hindi niya kailanman mapapabayaan ang isang kapatid na nangangailangan. Lalo na kung alam niyang mas kaya niyang tiisin ng kahirapan kaysa sa kanyang kapatid. Itinuturing din niya ang sakit ng iba bilang sarili niyang sakit. At kung siya man ay magdusa ng anumang hirap, dahil sa pagbibigay mula sa kanyang sariling kahirapan, hindi siya nagrereklamo. Yun daw palang ibig sabihin ng isang Kristiyanong totoo na may pananampalatayang totoo na nagbubunga ng pag-ibig para sa kanyang kapwa mananampalataya. Therefore, a claim of faith is called orthodoxy without the warmth of genuine love. Pwedeng ang doktrina natin ay tama. Pwedeng ang pananampalataya natin ay maliwanag na hango sa tamang turo ng Biblia. Pero malamig yan kung hindi po ito sinasaluhan ng init ng pagmamahal sa kapwa. Dapat magkasama yun. Dahil mapapatunayan natin ang pananampalataya totoo kung meron siyang pag-ibig. At mapapatunayan natin ang kanyang pag-ibig na ginagawa ay totoo kung siya'y totoong may pananampalataya. Ang pag-ibig ay mababaw na ekspresyon ng emosyon kung ito ay hindi dinidiktahan ng totoong pananampalataya. Madali kasing sabihin mo na mahal ko yung kapatid ko. Di ba? Madali yun eh. Pero ang totoo, wala po yun kundi emosyon. Kung yung ating pong sinasabing pagmamahal ay hindi hango sa totoong pananampalataya. So these are essential elements na dapat present sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi kung present ito sa buhay ng isang Kristiyano, makikita mo ring present sa buhay ng isang church. But just like faith that grows, dapat yung ating pagmamahal nag-grow din. So hindi lang pala dapat totoo yung pag-ibig, kundi dapat yung pag-ibig ay lumalago, nag-i-increase. So paano po natin matutunayan na ang isang puno ay buhay at malusog? Dapat ang puno na yon ay lumalago at nagbubunga. Di ba? A true church is a living and healthy church kung ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay lumalago because of an unsatisfying desire na makilala pa ang Diyos sa Biblia. Ang totoong iglesia ay dapat buhay at lumalago kung ang kanyang pag-ibig sa kapatiran ay hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Mas mainam pa nga yung hindi natin sinasabi na mahal natin yung kapatid, pero ginagawa natin naman na patunayan sa ating gawa. Kasi yung sinasabi natin na mahal natin ang ating kapatid, wala namang patunay sa gawa. When our Lord Jesus said that other people will know that we belong to Him, ang sinasabi po niya doon, napapatunayan kasi nila, hindi dahil sa sinasabi natin na mahal natin ang isa't isa, kundi napapatunayan ng mga tao sa labas na mahal natin ang ating mga kapatid kasi anong sabi ng Panginoon, handa tayong mamatay para sa kanila. Paano daw po mapapatunayan, sabi ng Panginoon, ang totoong pag-ibig kung kaya nating ibigay ang ating buhay para sa iba? Kaya ba natin gawin yun?
ibigay yung buhay natin para sa iba. Yun lang pala ang paraan para mapatunayan nating mahal natin sila. The quality of an increasing love is its ability to deny the self to its maximum potential. Ako naniniwala, nung sinabi ng Panginoon na handa tayong mamatay para sa mga mahal natin sa Panginoon, ibig sabihin yun yung maximum potential ng ating love para sa kanila. It doesn't mean na kailangan nating mamatay. Para lang patunayan. Kasi pag nangyari yun, mauubos sa mga Kristiyano sa church. Diba? Patunayan mo nga, mahal mo yung kapatid, tumalon ka doon. It's foolishness. Diba? I think yung sinasabi ng Panginoon dito na handa kang mamatay para sa iyong kapatid na mahal mo kasi yung pagbibigay ng buhay natin, yun yung maximum potential na pwede nating pagpapakita ng ating pagmamahal. Yun yung ultimate proof of our self-denial. No? Para sa kapakanan ng ating kapatid. So, hindi natin kailangan mamatay para lang mapatunayan na mahal natin ang ating kapatid. But we can simply treat them just like how we treat ourselves. Palagay ko sapat na yon. Yung, alam mo naman kung ano ibig sabihin ng mahal mo yung sarili mo eh. Di ba? Hindi naman tayo kailangan turuan eh. Kung paano natin mamahalin ang sarili natin. Alam natin kung paano mamahalin ang sarili. Pero bilang Kristiyano na totoo at miyembro ng isang totoong iglesia, sinasabi sa atin dito ni Paul, kung alam mo kung paano mamahalin ang sarili mo, dapat alam mo din kung paano mo gawin yun sa kapwa mo. Alam ba yung mga ginagawa natin para mapatunayan nating mahal ang sarili natin? Di ba hindi natin sinasaktan yung sarili natin? Hindi natin pinagkakaitan yung sarili natin, di ba? Ini-indulge natin yung sarili natin, no? Pinapamper natin yung sarili natin. So, dapat ganun din yung ating expression ng love para sa iba. Diba? Hindi natin sila sasaktan. No? Bibigyan natin kung ano yung makakabuti para sa kanila. No? Kung pwede, ipapamper natin sila. Kasi ganun natin mahalin yung ating sarili. So, dapat ganun ang expression ng ating love para sa kanila. The motive encouraged by the Bible for any form of self-denial is first of all what? Love for God and then love for others. Hindi pala natin magagawang magkaroon ng pag-ibig na nag-i-increase para sa ating kapatid kung hindi din nag-i-increase yung pagmamahal natin sa Diyos. No? Parang baliktad yun, di ba? Kung nag-i-increase yung love mo sa kapatid mo pero yung love mo sa Panginoon, stagnant. Dapat, yung love muna natin sa Panginoon yung nag-i-increase bago natin ma-expect yung love natin para sa ating kapatid na mag-increase. Paano ba pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Sabi sa Romans 5:8, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ipakita at patunayan ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Ganun pala. Ano? Ganun pala ang pagmamahal ng Diyos. If love is the supreme motive for our self-denial para sa ating mga kapatid, just imagine yung church na pinupuno o binubuo ng mga ganitong klase ng Christian. Imagine mo yung isang church na ang bawat miyembro niya, mahal niya ang kanyang Diyos at mahal niya yung kanyang kapwa katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. At yung pagmamahal na yun sa kanyang kapwa, nag-i-increase, ang sarap maging member ng church na yun. Diba? Gusto ko maging member ng church na yun. Na merong totoong pagmamahal sa kanyang Panginoon at nagmamahal din naman sa kanyang kapatid. In fact, the Thessalonian church was able to endure because they have devoted their attention to each other by loving one another. Just like they love themselves. Pangatlo at huli, so hindi lamang po merong growing faith, increasing love, dapat meron din daw pong enduring hope. So hindi po makukumpleto ang triad of Christian graces ni Apostle Paul without personal hope. So dapat ang enduring hope is a personal hope. So every time you see Paul using the combination
itong triad na ito, you will always see this triad being used to refer to a church. No? Actually, ginagamit niya yan to refer to an individual Christian, pero ginagamit niya rin ito to refer to a church. No? May ganitong triad. No? Hindi lang merong faith, hindi lang merong love, meron ding hope. No? Meron ding pag-asa. But again, I would like to emphasize that though generally, itong observation na ito na present itong tatlo na ito sa isang totoong Christian at sa isang totoong church, huwag natin kalimutan na nagiging totoong church kasi binubuo ng mga totoong Christian. Kaya totoong church kasi binubuo ng mga totoong Christian. At kung ang mga totoong Christian merong faith, hope, and love, dapat ang church meron ding faith, hope, and love. Kung anong katangian ng totoong iglesia, dapat din ganoon ang katangian ng kanyang mga miyembro. Kung anong katangian ng kanyang mga miyembro, dapat ganoon din ang katangian ng kanyang iglesia. Kaya ako naniniwala, ang iglesia sa Thessalonica, nakilala sila sa ganitong triad of Christian graces. Kasi yung mga member nila, meron din ganung katangian. No? Meron silang ganung katangian. Meron silang pananampalataya na lumalago. Meron sila na pag-ibig na nag-i-increase. At meron din silang pag-asa na matibay o nananatili. A church that is full of hope is composed of Christians who possess personal hope. So, ibig sabihin, merong sarili at totoong pag-asa ang bawat miyembro. Actually, hope is what makes a church distinct compared to other religious groups. Bakit? Kasi ang ating pananampalataya ay nakaugat hindi sa gobyerno. Ang pananampalataya natin ay nakaugat hindi sa nagbabagong panahon, sa dami ng pera natin sa bangko, sa dami ng ating mga properties, sa dami ng circle, sa dami ng friends natin, sa ating group. Hindi yan eh. Our hope is a true hope because it is rooted in Jesus Christ Himself. Hope is that which keeps our souls secure in Christ. Maganda yung sinabi ng author ng Hebrews. Doon sa Hebrews chapter 6 verse 19, ganito nakasulat. Tulad natin ang pag-asang ito bilang tiyak at matibay na angkla ng ating kaluluwa, isang pag-asa na umabot sa kabanal-banalang dako sa kabila ng tabing ng templo. Pansinin niyo mabuti. Meron siyang tinutukoy na pag-asa, tiyak, matibay, angkla ng ating kaluluwa. Pero sabi niya, yung angkla na yon ay pumasok sa kabanal-banalang dako sa kabila ng tabing ng templo. Ibig sabihin, yung pag-asa na ito na tinutukoy niya, pumunta sa langit. Very unique yung hope natin. Hindi lang po ito virtue. Ang sinasabi ng author ng Hebrews, ang hope natin is a person. Ulitin ko, ang hope natin ay person. Ang ating pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon sa verse 19 and verse 20 ng Hebrews, isang pag-asa na umabot sa kabanal-banalang dako sa kabila ng tabing ng templo. And then verse 20, doon ay nauna nang pumasok si Jesus, alang-alang sa atin. Yun palang ibig sabihin ng totoong personal na pag-asa. Yung pag-asa na nakaugat sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, a Christian's personal hope is oriented to the person and work of Jesus Christ. Ito yung sinasabi ni Pedro na buhay na pag-asa. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 13. Bakit buhay na pag-asa? Sapagkat ito ay pag-asang nakaugat kay Hesukristo na muling nabuhay mula sa mga patay. Kung ang Panginoon ay muling nabuhay, tayong mga nananampalataya sa Kanya may pag-asa na darating ang araw tayo bubuhayin din mula sa mga patay. Para kay Apostol Pablo, itong pag-asa na ito ay isang pinagpalang pag-asa. Bakit? Sa Titus chapter 2 verse 13, sapagkat ang pag-asa na ito ay nakaugat sa katotohanan
na si Jesucristo ay muling babalik. Muling babalik na tayo kukuhanin niya at dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. And both hope, ito pong buhay na pag-asa at ito pong pag-asang pinagpala o mapagpalang pag-asa is only true to a person who has experienced redemption by faith in Jesus Christ. Sa madaling salita, ang totoong personal na pag-asa ay yung pag-asa na hindi alok ng mundo na ito, kundi yung pag-asa na meron tayo dahil may kaugnayan tayo kay Jesus. Ang isang tao na wala pong kaugnayan kay Jesus, ang sabi ng Biblia, ay isang taong walang pag-asa. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 12, sabi ni Apostol Pablo, ang isang taong malayo sa Diyos at walang kaugnayan kay Kristo, hiwalay kay Kristo, at sa mundo ay walang pag-asa. Ibig sabihin, nabubuhay ang isang taong walang kaugnayan kay Kristo sa mundo nang walang pag-asa. Nang walang pag-asa. Parang sa mga sikat na pelikula ngayon na napapanood natin, no? Para silang zombie na pag-aalagala sa isang mundo. Ano? Hindi sila buhay. Ano? Sila'y patay dahil sila'y walang pag-asa. Kung ikaw ay nabubuhay na wala kay Kristo sa mundo na ito, ikaw ay nabubuhay ng walang totoong pag-asa. Kung ikaw ay mamamatay sa ibabaw ng mundo na walang kaugnayan kay Kristo, ikaw ay mamamatay ng walang pag-asa. Kung ikaw ay haharap sa Diyos ng walang kaugnayan kay Kristo at walang pag-asa, ikaw ay parurusahan ng walang hanggan sa impyerno. Yun ang walang hanggan ng walang pag-asa. But I hope, hindi po ito maging kalagayan ng mga nakikinig ngayon. Hope was not really mentioned by Paul in this text. Kasi pag minasa mo sa 2 Thessalonians 1:3-4, nasan yung hope doon? Diba? Wala namang hope dyan . Pero ang totoo, whenever Paul mentions steadfastness, it is always connected to hope. No? Ang sabi dito sa ating translation, babalikan ko lang. Diba? Sabi diyan, kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga pagtitiis na dinaranas ninyo. That's steadfastness. And every time the Apostle Paul mentions steadfastness, pagtitiis, pagtsatsaga, that's hope. Bakit? Sapagkat ang isang totoong personal na pag-asa ay isang pag-asang matibay, isang pag-asang nagtitiis, isang pag-asang nagpapatuloy. So that's the last. Hope must be firm. Hope must be firm. Nakikita natin to sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, ang inyong pagtsatsaga dahil sa inyong matibay na pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Isang personal na pag-asa pala ay isang pag-asa na matibay. At ang katibayan ng pag-asa na yun napapatunayan sa kanyang pagtitiis. Nagpapatunayan sa kanyang pagpapatuloy sa kabila ng mga pagdurusa at paghihirap. Hindi sumusuko. Hindi umaayaw. Diba? Hindi yung pag nadapa, humihiga. Hindi ganon. Besides, yung salita pong steadfast dito refers to what is firm, fixed, or steady. Para kay Apostol Pablo, ginagamit niyan sa salita na to para ilarawan ng katangian ng mga taong mayroong pag-asa kay Kristo Jesus. What is really interesting here is that hope is proven to be enduring in the midst of persecution and affliction. Doon pala nasusubok ang pag-asa ay totoo. Sa kabila ng pag-uusig at kahirapan, nagpapatuloy siya. Hindi siya sumusuko, hindi siya umaayaw, hindi siya tumatalikod sa Panginoon. Persecution is the hostility from the enemies of the gospel. Alam mo yun, yung talagang sasaktan ka nila dahil Christian ka. No? Talagang pasasaringan ka, lalaitin ka dahil may pananampalataya ka kay Jesus. Yan ang persecution. And affliction is the suffering that results from persecution. No? Dahil
pinipersecute ka, kasama dun sa kanilang pagpe-persecute siya, pahihirapan ka. 'Di ba? Mumurahin ka, lalaitin ka, no? Kung nagtatrabaho ka, pagkakaitan ka ng mga benepisyo mo, hindi ka bibigyan ng karapatan, and so on and so forth. Sa halimbawa ng mga Kristiyano nung panahon na ito, yung iba sa kanila ay nagtitinda sa public market, so may mga organization yun. Pag nalamang Kristiyano sila, tinataasan yung tax nila, tinatanggalan sila ng pwesto, pinahirapan sila dahil Kristiyano sila. That's affliction brought by persecution. Kaya hirap ng buhay ng mga taga-Thessalonica. However, hindi po nila pinili na sumuko. Paano po nila na-manage na magpatuloy? Dahil sa kanilang pag-asa. Dahil sa kanilang pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Pwede pa natin takasan ng persecution na nagbubunga ng paghihirap. Anong sabi ni Paul? Hindi. Ang sabi niya sa 2 Timothy 3:12, totoo nga ang lahat ng ibig mabuhay bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ay hindi madaling maging Christian sa mundo na ito. Parang sa panahon natin ngayon, parang daling maging Christian, no? Parang hindi naman tayo pinapersecute. No? Hindi naman tayo pinapahirapan. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi po sa lahat ng panahon ganito. Ang naniniwala, darating ang panahon na maghihirap ang mga Kristiyano sa mundo na ito. Na darating ang isang dakilang persecutor. No? Ang tinatawag ni Apostle Paul, the man of lawlessness, the Antichrist. At talagang masusubok doon ang mga totoong mananampalataya. Dahil sa pag-uusig na darating na yan, mayroong matinding pagdurusa. Pero sila lamang ng mga totoong mananatiling tapat sa Panginoon hanggang sa huli o hanggang sa kamatayan ang totoong may pag-asa sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. When people want to escape persecution, anong ginagawa ng mga tao? Nagko-compromise. Kaya sinabi ni Apostle Paul, pag dumating yung man of lawlessness o yung Antichrist na yon, maraming mapapatunayan na hindi totoong mananampalataya. Bakit ano? Bakit? Magko-compromise sila eh. Susuko sila, isosoli nila, no? O ire-recant nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon dahil sa takot. Ayaw nilang ma-persecute. Ayaw nilang mapahirapan. Ayaw nilang mamatay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi ng Panginoon, mapapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon at ang kanyang iglesia kung handa tayong magbigay ng ating buhay. Ako naniniwala, darating yung panahon na yon. Nasasabihin ng Antikristo, pipiliin mo bang manatiling tapat kay Kristo o tatalikuran siya? Pag hindi mo siya tinalikuran, kapalit nun na yung iyong buhay. Darating yun. Pero sila ng mga may totoong pananampalataya sa Panginoon, pananampalatayang lumalago, may totoong pag-ibig, at ang pag-ibig na yun ay nag-i-increase, ay meron ding totoong personal na pag-asa, at ang pag-asa na yun ay mananatiling matibay, magpasawalang hanggan. Ano yung kahirapan at pagdurusa? Ano yung kamatayan sa mundo na ito? Kumpara sa Panginoon? Wala. Kaya gusto kong tanungin mga nakikinig ngayon, ikaw ba ay totoong may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo? Kung totoong may kaugnayan ka sa Panginoon, dapat ang tatlong katangian na ito ay nasa iyo. Isang pananampalatayang totoo na lumalago, no? Isang pag-ibig, no, na mainit at nag-i-increase para sa kanyang mga kapatid sa iglesia, at isang pag-asa na nakaugat kay Kristo, isang pag-asang matibay at magpapatuloy hanggang sa wakas. Kung hindi ka pa mananampalataya, kailangan mo si Kristo. Kapagkat ang pagkakaroon lang ng kaugnayan kay Kristo, ang magiging dahilan para ma-develop sa iyo ang mga katangian na ito. Lumapit ka sa Kanya. Magsisi ka na iyong kasalanan at kilalanin mo na kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo for allowing us to look at a church this afternoon. Hindi siya perfect church, pero makikita po natin na isa po siyang totoong church
Kapagkat nasa Kanya ang mga katangian ng pag-ibig na lumalago, isang pananampalatayang lumalago, isang pag-ibig na nag-i-increase at isang pag-asa na nag-endure o isang pag-asang matibay. Dahil binubuo siya ng mga mananampalatayang totoong may kaugnayan kay Jesus. At nagtataglay ang mga katangian ito, kaya ang iglesia rin naman ay sumasalamin sa katangian na meron sa kanyang mga miyembro. So tulungan niyo po kami, Panginoon. Isa kaming maliit na church, bagong church. Pero gusto po namin, Panginoon, ay pagtitingnan kami ng mga ibang iglesia sa labas, makikita nila yung ganitong larawan. Na kami ay mayroong pananampalatayang lumalago, meron po kaming pag-ibig na nag-i-increase o nadaragdagan para sa aming mga kapatid. At meron po kaming pag-asa na matibay at nagpapatuloy. Nang sa gayon, kahit maliit kami, insignificant kami, hindi kami kilala, pwede kaming maging halimbawa para sa ibang iglesia. Pero hindi po ito para sa kaluwalhatian namin. Nais po namin ito para sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang totoong may-ari ng iglesia, na siyang totoong perpektong halimbawa ng pananampalatayang lumalago, ng pag-ibig na nag-i-increase at ng isang pag-asa na matibay at nagpapatuloy. Purihin ka, O Diyos, at nawa ang iglesyang ito ay maging para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at halimbawa para sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.